Hello mga engineers. Ito yung unang example natin sa ating word problems involving exponential function. Ang sabi rito, population growth. Ito po, with function, given yung function natin. Bali, ito yung type ng problem kung saan given na yung function. And mag-evaluate na lang tayo. Bago yan, alalahanin muna natin yung tatlong steps na in-apply namin kapag nagsosolve ng word problem. Ano yung mga yon? Una, basahing mabuti o magbasa ng problem. Pangalawa, underline clues. And the last one is to draw or write the given. Ayan, i-apply natin yan, tatlong yan sa pag-solve nitong ating problem. Okay. Magbasa, underline, then draw or write. Yan. Let's start. The town of Lockport currently has 4,000 residents daw. Okay, meron daw tayong town na may 4,000 residents. So, yung 4,000 na yan ay yung initial population. 4,000 daw sila. Anong sabi? The expected future population, okay, can be approximated by the function, ito, yung function na yun. Isulat natin yung function na yan. P of x is equal to 4,000 times 1.3 raised to 0.1x. Pagkabasa natin kanina, alam na natin na itong problem na to ay may kinalaman sa population growth. Kasi meron siyang initial population, then nagbigay siya ng function about sa mga prediction niya na magiging population dito sa town of Lockport. Since involving yung exponential function, makikita natin kung familiar na tayo sa form ng exponential equation, makikita natin dito sa given function na talaga nga namang ito ay isang exponential function. Kasi, sabi natin, y is equal to a b raised to x, or kapag regular interval, magiging p is equal to po, then 1 plus r raised to m times n. Ayan, makikita natin na kamukha niya. Ito yung 4,000, ito yung PO, di ba? Oh, siya yan, no? Then, itong 1.3 na to is, itong term na to, something na given yung rate ng paglaki ng populasyon na ito. Probably, mga 1 plus 30%. Ayan, kaya naging 1.3. Then, itong MN na to, kamukha niya ito, oh. Ayan. Ganyan siya. Ayan, hindi na lang tayo basta-bastang gumagamit ng function, kundi alam natin yung reason kung ba't ganun yung mukha ng function na to at para saan nga ba yung function na to. Okay? Mas maganda yun na meron tayong kaunting idea pagdating sa mga function na na-encounter natin sa mga problem. Ayan, ituloy natin yung pagbasa where x is the number of years in the future. Okay? Sa pagsosolve ng mga functions, ito yung pinakadapat tandaan natin. Okay? Dapat tandaan. Remember. Remember. Always alamin kung ano yung unit ng mga variable natin. Ano nga ba yung mga unit ng variable na involve dun sa problem? Sabi rito, una, expected future population daw po yung P of x. Itong P of x natin or yung P, sabi na natin P, ito ay yung dependent variable at ito daw ay in terms of future population. Population lang daw, literal. Hindi sinabi na by thousands, hindi na sinabi na by 100,000s. Ayan. Population lang daw. Meaning, yan yung mapoproduce na result ng ating function. And yung x, ang sabi niya ay number of years. Number of years.
Hindi sinabi na number of months. Hindi sinabi na number of decades. Kasi may mga ganong mga problem. Dito nagsisimula yung error kapag nakalimutan natin kung ano nga ba yung unit talaga ng ating mga variables. Ayan. It is certain na ito yung mga yon. Hindi na tayo magkakamali. Very, very happy na tayo. Very happy na po tayo. Sunod. Determine the expected population of Lockport in 50 years. May given 50 years. Yan ay yung X. 50 years. O, tama, naka-years. Ang makukuha natin ay yung expected population. Given yung isa, unknown yung isa. One equation, one unknown. Okay na itong ating equation. Sige. Kinukuha yung P. Isa-substitute lang natin yung ating X. Okay? P is equal to 4,000 1.3 raised to 0.1 times 50. Ayan. Kapag ginamit natin calculator natin, ang makukuha nating sagot ay, sige, i-type natin siya. 4,000 times 1.3 raised to 0.1 times 50. 14,851.72 or 14,852. Yan. 0.72 siya pero kahit ano namang decimal, round up pa rin tayo. Kasi nga tao, wala namang tao na point na kalahati, 0.72 ganyan. Ito yung sagot. Ganun lang siya kadali. Madali siya pero kailangan sa bawat pagsosolve natin, maingat tayo and sundan natin yung tatlong steps na magbasa, underline sa draw. Okay? Magsagot tayo ng problem ulit sa next video. Tara!